Hi guys! Second day, Sunday today. Second day natin din sa work. Dito lang, malapit lang. Kalalabas ko lang ng apartment yan. At meron tayong bagong t-shirt. Kasi isa lang yung black t-shirt ko. At ang requirement dito sa trabaho ay dapat full black. Binilhan tayo ni auntie ng black t-shirt. Thank you auntie. At yun, pupunta na tayo ngayon. Mas late ako ngayon na pupunta kasi kahapon naghintay pa ako ng mga 10 minutes bago ako nag-clock in. So ngayon 10 minutes earlier ako, kahapon 15. So yun, pasok tayo sa loob, iwan yung mga gamit and then start na ng work. Alright, balikan ko kayo mamaya after work. That would be 5, after 5. Tapos may pupuntahan tayo kasi birthday nila Uncle Raymond at saka Auntie Nessie, kapatid ni Auntie Eunice. Alright, happy birthday Uncle Raymond at saka Auntie Nessie. See you later guys. Hi guys. Break time. Break time natin. Meron tayong 15-minute break pero no na-consume ko na yung 5 minutes. Second day ko pala ngayon dito sa restaurant, Filipino restaurant. So far so good. Meron lang akong mali kaninang umaga. Meron ako actually dalawang mali ngayong since nung nag-time in ako. Pero okay lang kasi very accommodating at saka very friendly rin naman ng mga coworker ko, ng mga Filipinos din. Tuturo nila sa inyo kung ano yung mali mo. So kailangan mo lang talagang maging maingat next time para hindi maulit yung mali. So yun. So yun lang naman yung nagawa ko na mali. Wari, kasi share ko sa inyo kung ano yun. Nung naglatag ako ng banig, ng banana leaves, baliktad. Dapat pala yung plastic nasa baba. Tapos sa top most part yung banana leaves. So nabaliktad ko siya. And pangalawa, sa banana leaves ulit, meron palang rougher part yung banana na side, rougher side yung banana. Yun yung dapat na pang taas kapag nag-prepare ka ng kamayan, yung parang boodle fight na setup na pang 2 tao. So yan, yung pang platter. Meron kasing piniprepare sa kitchen na para siyang boodle fight yung itsura. Piniprepare siya dun sa likod sa kitchen bago i-serve. Meron naman yung lalatagan talaga yung, kuwari ito, yung table na ganyan. Lalatagan siya ng malaking, tawag dito, banana leaves. Yung ganun. So, pero okay lang. Kasi ano sila, friendly sila. Tsaka kung magkamali ka man, tuturo naman sa'yo kung paano. At saka yung mga customers, sinabi ko sa kanila kanina na it's my second day, I've just started yesterday. Sabi naman nila, you're doing your job, you're doing a great job, sabi naman nila, kaya nakakagaan ng pakiramdam. So, ngayong araw pala, second day ko, iba yung mga kasama ko. Isa lang yung kasama ko kahapon na nandito pa rin ngayon. Yung the rest of the group, 5 kami kahapon, yung 3 ay ibang schedule sila. So, I've got to meet new people. So, nice din yung si Kim. Siya yung manager, restaurant manager. Very nice siya, tsaka tuturuan ka niya kung ano yung gagawin mo. Ganyan. So, nandito tayo ngayon sa taas, sa second floor ng restaurant. Ayan. Itong part na to ng restaurant, binubuksan lang daw nila during dinner time kasi maraming customer kapag dinner time. At saka kapag summer, binubuksan nila yung patio at saka itong second floor. Dito tayo ngayon sa second floor, sa isang room. Ayan. Yan, na-share ko lang sa inyo guys. Babalik ako sa baba mamayang 3:20. So 3:16 na. Nakakatuwa kasi nakaka-adjust na ako. Nagiging mas confident na ako na kausapin or i-entertain yung mga customers. At saka kung ano yung gagawin doon sa baba. Pag mag-clear out ng table, kapag maglalatag, kapag magbibigay ng menu, tsaka magsaserve ng water, tsaka ng mga tubig, ay ng baso, ganyan.
tsaka kung anong kailangan nila. Yun. So, medyo nakukuha ko na yung flow. Ang medyo lito pa ako is kung saan kukunin yung mga bagay. For example, kailangan nila ng extra plate, kung kailangan nila ng extra sauce, kailangan nila ng box for take out. Kasi ano yun may iba't ibang sizes. So may appropriate na box for a particular type of dish na ano nila, na for example gusto nilang pa-take out. Ganon. At saka kung saan ilalapag yung mga yung mga kitchenwares, mga utensils. Kasi habang nagsaserve, simultaneous yung nangyayari. Habang nagsaserve, kapag naubusan ng baso, syempre hugasan yung baso, lagay sa dishwasher machine. Kapag naubusan ng platter, yung pinagsaservan ng budol fight, hugasan. Ganon. Fast pace ang setup kasi nga restaurant, di ba? That's pretty normal. Doon ako hindi sanay, pero awa ng Diyos, I'm very thankful kasi I'm being guided. And very thankful ako kay God kasi binibigyan niya ako ng lakas ng loob para to keep going at saka para i-overcome yung challenge mentally, emotionally, at saka physically. So, yun. So, I'm happy. I'm genuinely happy sa sarili ko kasi nagagawa kong mag-adapt dun sa mga bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Nandito na tayo sa Canada kaya gawin na natin kung ano yung dapat natin gawin at pwede natin gawin para mag-survive tayo dito. Ganun. Ayan, so ang dami kong drama, ang dami kong kwento, So 1 minute na lang, bababa na ako. Alright guys, see you in a bit. Mamayang 5 o'clock, out na tayo. Bye-bye. Hi guys, okay na. Second day, done. Yan tayo, nanggaling. Nasaan na sila? Parang mas magaan na yung trabaho ngayon kasi nasasanay na tayo So meron tayong mga bagong kasama. Mga bago kong nakilala kasi iba-iba yung scheduling. Tara na. Tawagan muna natin sila Auntie tsaka Gladys. Hi guys, dito kami sa subway station. Pupunta kami ng dinner, birthday celebration. Auntie Eunice's brother. Ayan. Yes, and the wife pala. So parang siya, joint celebration. Dito tayo sa subway. Nag-vlog ka dyan, Marco? Subway, no? Ako pumakas na kayo, dapat ito